Ang CDO Fantastic Young Pork Tocino ay opisyal na nilunsad noong taong 2005 bilang pangunahing produkto ng Food Sphere Incorporated na pagmamayari ng pamilya Ong sa pamumuno ng tagapagtatag at lisensyadong dietitian na si Corazon Dairo Ong. Ang formal na pagsisimula ng negosyo ay nagugat noong 25 ng Hunyo 1975 sa mismong bakuran ng tirahan ng mag-asawang Jose Ong at Corazon Dairo Ong na matatagpuan sa Valenzuela. Sa kasalukuyan, ang tatak na ito ay nananatiling isa sa mga nangungunang tatak ng processed meat sa merkado ng Pilipinas dahil sa kakaibang lambot na dala ng paggamit ng karne mula sa mas batang baboy. Sa kabila ng mga naging tagumpay, ang kumpanya at ang produkto ay duman din sa iba't ibang stratehikong pagsubok, mangusapin sa industriya ng pagpoproseso ng pagkain at mahigpit na kompetisyon sa mga tradisyonal na kalaban sa komersyo. Ang pagsibol ng tatak ay nagsimula sa simpleng hilig ng pamilya na nagbunga sa isang malaking korporasyon. Si Corazon Dairo Ong na nagtapos at nagtrabaho bilang isang dietitian sa Manila Central University at sa iba pang ospital ay nagpa siyang iwanan ng kanyang formal na trabaho upang pagtuunan ng pansin ang pag-aalaga sa kanyang mga anak. Upang madagdagan ang kita ng pamilya at makapaghanda ng masusustansyang pagkain, nagsimula siyang magtimpla ng mga produktong karne tulad ng longganisa at tocino sa kanilang kusina. Dahil sa magandang reaksyon ng kanyang mga kapitbahay at kaibigan na madalas bumili ng kanyang mga gawa, nagpa siyang mag-asawa na kumuha ng maliit na pautang mula sa isang rural bank upang formal na mairehistro ang CDO Food Products noong 25 ng Hunyo 1975. Ang pangalang CDO ay hango mismo sa mga inisyal ng kanyang pangalan na Corazon Dairo Ong. Habang lumalago ang operasyon ng kumpanya mula sa pagiging isang maliit na industriya sa likod bahay, opisyal itong naging korporasyon noong taong 1981 sa ilalim ng rehistradong pangalan na Food Sphere Incorporated. Ang pagpasok ng taong 2005 ay naging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng kumpanya nang ipakilala nila sa publiko ang CDO Fantastic Young Pork Tocino. Bago ang paglikha ng produktong ito, ang karaniwang tocino na mabibili sa mga pamilihan ay nangangailangan pa ng mahabang oras ng pagpapalambot at pagpapakulo dahil ang mga ginagamit na karne mula sa mga matatandang inahing baboy. Ang nakadiskubre at nagbunsod ng inobasyon na gumamit ng 100% karne ng batang baboy ay ang Departamento ng Pananaliksik ng kumpanya sa ilalim ng pamamahala ng pamilya Ong na naglalayong tugunan ng reklamo ng mga mamimili ukol sa matitigas at makunat na hibla ng tradisyonal na tocino. Ang partikular na pagpili sa karne ng mas batang baboy naging pangunahing stratehiya sa marketing ng kumpanya na tinawag nilang lambot sarap upang direktang makipagkumpetensya sa mga naunang malalaking tatak. Ayon sa mga opisyal na pahayag ng CDO Food Sphere Incorporated, ang proseso ng paglikha hindi nangangailangan ng paunang pagpapakulo sa tubig bago ito pretuhin muli sa mantika. Ang ganitong paraan ng pagluluto ay nagbibigay ng malaking pakinabang sa mga ordinaryong pamilyang Pilipino dahil nakababawas ito sa oras ng paghahanda ng almusal at nakatitipid sa paggamit ng gas. Ang pagpapakilala ng konseptong ito noong 2005 ay nagpabago sa pamantayan ng pagpoproseso ng tocino sa bansa at nagangat sa posisyon ng kumpanya bilang isa sa mga pinakamalaking tagagawa ng processed meat. Sa aspeto ng mga kontrobersiya, ang terminong young pork o paggamit ng mas batang baboy nagdulot ng iba't ibang reaksyon at maling impresyon sa ilang grupo ng mga mamimili at tagapagtanggol ng kapakanan ng mga hayop. Ang pangunahing issue na madalas lumalabas sa mga informal na diskusyon ay ang moral na aspeto ng pagkatay sa mga hayop sa mas maagang yugto ng kanilang buhay kung ihahambing sa karaniwang edad ng pagkatay sa industriya ng pagbababoyan. Gayunpaman, batay sa mga pamantayan ng National Meat Inspection Service at ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Pilipinas, ang terminong young pork sa komersyal na produksyon ay tumutukoy sa mga market hog o mga baboy na pinalaki sa loob ng 6 hanggang 7 buwan na may sapat na timbang para sa pagpoproseso at hindi nangangahulugan ng napaagang pagkatay sa mga pasusuhing malilit na baboy. Ang kumpanya ay patuloy na nagpapatupad ng mga regulasyon upang tiyakin na ang lahat ng kanilang hilaw na materyales ay dumaan sa legal at tamang proseso ng inspeksyon upang mapatunayan itong ligtas para sa konsumo ng publiko. Bukod sa mga usapin ukol sa hilaw na materyales, ang Food Sphere Incorporated ay nakaranas din ng iba pang mga legal at operasyonal na hamon sa nakalipas na mga dekada. Ang Food Sphere Incorporated ay nakaranas din ng iba pang mga legal at operasyonal na hamon sa nakalipas na mga dekada. Noong 2011, ang kumpanya ay hinarap ng Bureau of Customs ukol sa mga usapin sa buwis at importasyon ng mga materyales. Ngunit ang mga ito ay dumaan sa maayos na proseso ng batas upang maayos ang estado ng kanilang kalakalan. Noong taong 2019 naman, ang kanilang pasilidad sa Malvar, Batangas ay nakatanggap ng pansamantalang kautusan mula sa Laguna Lake Development Authority ukol sa pagsunod sa mga pamantayan ng wastewater discharge na agad namang tinugunan ng pamunuan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa pagsasaayos ng kanilang waste treatment facilities upang masigurong proteksyon ng kalikasan at komunidad. Noong taong 2023, nagkaroon din ng paglilinaw ang National Commission on Muslim Filipinos hinggil sa sertipikasyong halal
ng ilang produkto ng kumpanya na nagbunsod ng mas mahigpit na segregasyon ng mga linya ng produksyon sa kanilang mga modernong planta. Ang isa pang malaking hamon na patuloy na nilalabanan ng kumpanya sa kasalukuyang panahon ay ang paglaganap ng pekeng produkto at illegal na repacking online. Noong Pebrero 2022, opisyal na naglabas ng babala ang pamunuan ng CDO Fantastic laban sa mga sindikato at individual na nagbebenta ng mga tosino na nakabalot lamang sa mga transparent na plastic ngunit ginagamitan ng kanilang pangalan. Ang mga pekeng produktong ito ay hindi dumaan sa kalidad at kaligtasan ng kumpanya kaya maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga mamimili. Upang maprotektahan ang integridad ng tatak, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kumpanya sa mga otoridad at hinihikayat ang publiko na sa mga lehitimong grocery store at supermarket lamang bumili ng kanilang mga produkto. Sa paglipas ng panahon, ang estratehikong pamamahala ng pamilya Ong ay nananatiling buo at maayos. Si Jose Ong at Corazon Dairo Ong ay nagkaroon ng 3 anak na sina Jerome, Jason at Charmaine na formal ding pumasok sa pamamalakad ng kumpanya. Si Jerome Ong ay humawak ng posisyon bilang Corporate Vice President na nakatuon sa ekonomiya at direksyon ng negosyo. Si Jason Ong na isang nutritionist ay namuno sa pananaliksik at pagpapaunlad ng mga produkto. At si Charmaine Ong na isang lisensyadong doktor ay nagasikaso sa pananalapi ng korporasyon. Ang ganitong struktura ng pamilya ay nagbigay ng katatagan sa Foodsphere Incorporated upang malampasan ang mga krisis sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kasulukuyang kalagayan ng merkado sa Pilipinas, ang CDO Fantastic Young Pork Tocino ay nananatiling isa sa mga pinakapopular na pagpipilian ng mga pamilyang Pilipino. Noong Pebrero 2025, ipinagdiwang ng tatak ang kanilang ika-20 anibersaryo mula nang ito ay unang ilunsad noong 2005. Sa pagdiriwang na ito, muling kinuha ng kumpanya ang sikat na personalidad na si Vice Ganda bilang opisyal na brand ambassador upang lalong mapatibay ang kanilang koneksyon sa masa at mapanatili ang kanilang posisyon bilang nangungunang tatak ng tosino sa bansa. Ang matinding kompetisyon laban sa mga tradisyonal na tatak tulad ng Pampanga's Best ay patuloy na nagpapasigla sa industriya kung saan ang mga mamimili ay pumipili batay sa timpla ng tamis, alat at lambot ng karne. Ang tagumpay ng tatak ay hindi lamang nakasalalay sa lokal na distribusyon kundi maging sa modernisasyon ng kanilang produksyon. Ang pagbubukas ng kanilang malaking plant sa Malvar, Batangas noong taong 2009 ay nagbigay daan upang madagdagan ang kapasidad ng produksyon habang pinapanatili ang kalidad na parang luto sa bahay. Ang pasilidad na ito ay nilagyan ng mga makabagong makinarya na otomatikong nagpoproseso, nagpapakete at nagpapanatili ng tamang temperatura ng mga karne upang maiwasan ang kontaminasyon ng mga bakterya. Dahil dito, ang produkto ay madaling nakakarating sa iba't ibang panig ng bansa mula sa malalaking lungsod sa Luzon, sa mga isla sa Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng maayos na cold chain logistics. Ang kasaysayan ng CDO Fantastic Young Pork Tocino ay nagpapakita ng transformasyon ng isang simpleng ideya mula sa kusina patungo sa isang malawakang industriya na nagpapakain sa milyong-milyong Pilipino. Mula sa pagkatuklas ng paggamit ng 100% batang karne upang mapabilis ang pagluluto at mapalambot ang hibla ng tosino, napatunayan ng Foodsphere Incorporated na ang patuloy na pakikinig sa pangailangan ng merkado ay susi sa pangmatagalang tagumpay.